Batang may malikot na diwa. Sa murang edad, sinong mag-aakala na may isang batang lalaki ang dinarayo ng kanyang mga kapitbahay at mga kalaro upang marinig ang kanyang mga di pangkaraniwang kwento. Napakalawak ng isip ng bata, nalalakbay ng mga tao ang mga kakaibang mundo na punong-puno ng hiwaga at kamanghamanghang pangyayari. Isa sa mga kwento na kinagigiliwan ng mga tao ay ang kwento ni Jay patungkol sa isang aparador na may lagusan patungong kabilang dimensyon. Ang mundo ng mga kaluluwa at mga di pangkaraniwang nilalang. Sa isang tagong lugar ng Masbate ay may naninirahang isang matandang lalaki. Sa kanyang simpleng kubo ay may nakatagong isang napakalaking aparador. Ito ay gawa sa punong kahoy ng nara, kaya napakatibay at kahit sa napakatagal na panahon ay halos hindi ito kakikitaan ng mga sira. Ito ay kulay kayumanggi at may mga nakaukit na disenyo ng iba't ibang bulaklak. Isang araw, binuksan ng matanda ang kanyang aparador. May sumilay na puting liwanag mula sa loob nito. Napapikit ang matanda at natagpuan na lamang ang sarili sa isang lugar na napakaganda. Malaparaisong lugar na nababalot ng mga huni ng ibon na tila musikang dumuduyan sa damdamin ng makakarinig nito. Ibinulat ng matanda ang kanyang mga mata at nakita niya ang kanyang refleksyon sa tubig. Siya ay bumalik sa pagkabinata, may makisig na pangangatawan at gwapong pagmumukha. Naglakad-lakad ang lalaki sa lugar nang may nakita siyang isang pusa. Ang mga balahibo nito ay may kulay na itim. Nito ay may magkaibang kulay. Ang isa ay kulay berde at ang isa naman ay kulay asul. Lumapit sa kanya ang pusa at nang kanya itong hawakan ay agad itong tumakbo. Sinundan ng lalaki ang pusa at dinala siya nito sa isang kagubatan. May mga nagtataasang puno at mga pangkaraniwang hayop tulad ng usa, tigre, leon at mga kuneho. Lumapit siya sa mga hayop at akmang hahawakan ang mga ito. Ngunit nagsitakbuhan ng mga ito. Muli niyang sinundan ang mga hayop at dinala siya ng mga ito sa isang bahay. Pumasok siya sa loob nito at namangha siya sa kanyang nakita. Napakaliit ng bahay kung titingnan ito mula sa labas. Ngunit napakalaki at napakagara kung titingnan naman ito sa loob. May malalaking kwarto at nagagandahang mga muebles. Sa isang malaking mesa ay may mga nakahain pagkain na kulay ginto, mga prutas na kumikinang-kinang at nagniningningan. Kumuha ang lalaki ng isang mansanas at kinagatan ito. Namangha siya dahil napakasarap ng lasa nito. Kumain siya ng kumain ng mga pagkain na nasa hapag ng mesa hanggang siya ay mabusog. Ilang sandali lamang, ang lalaki ay nakatulog at sa kanyang pagising ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa gilid ng aparador. Bumalik na sa dati ang kanyang katawan at ang kanyang mga mukha. Ang mga kulubot na balat ay siya nang naramdaman. Hindi makapaniwala ang matanda sa nangyari sa kanya. Hindi niya mawari kung ito ba ay isang panaginip o isang makatotohanang paglalakbay sa loob ng isang mahiwagang aparador. Ramdam ng matanda ang kabigatan ng tiyan dahil sa kabusugan. Umiling-iling na lang siya at agad na isinara ang aparador. Nagpalakpakan ang mga tao nang matapos ni Jay ang kanyang kwento. Nagpasalamat ang mga ito dahil kahit nasa imahinasyon na lamang ay nalalakbay nila ang mga di pangkaraniwang lugar at natatakasan ng mga problema ng buhay at naipapahinga ang mga pagod na isipan at mga katawan. Dahil sa mga kwento ni Jay, napapawi ang mga kalungkutan ng mga tao sa lugar at nagkakaroon ng kapahingahan sa nakakapagod na araw ng hanap buhay. Sa pamamagitan ng talentong mayroon si Jay, ay nakakatulong siya sa kanyang mga kapitbahay. Hindi siya nag-aatubiling ibahagi ang talento na mayroon siya na siyang makatutulong sa iba.